Sige po, makakaupo na po tayo. Late ko. Anyway, praise God. Sige po, bago tayo magsimula, let's pray. Amen. Lord, marami pong salamat, Ama naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa gabing ito, sa panahon na kahit po umuulan, ay narito kami sa church. Lord, thank you for protecting our family, protecting our houses, our loved ones. And Lord, as we have our midweek today, we pray for the rest of the people who are been experiencing storm, that you, Lord God, wala pong magkasakit, wala pong masiraan ng bahay. Lalo na po ngayong tag-ulan. Pero Panginoon, salamat pa rin sapagkat nandito kami sa church. And we're here and we want to hear from you. We glorify you, Father. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sige po, isang malakas na palakpak sa Panginoon. Amen. So ngayon pong gabi, kagabi po sa aming, I would say, sa aming discipleship po with the leadership, we didn't really had a teaching session, pero we did a heart-to-heart talk. So, maganda po yung ginawa ni Lord. At marami po kaming na-miss, na-miss namin kayo. Pero alam din po namin na umuulan, kaya wala kayo. And I hope na okay lang po ang inyong mga bahay, inyong mga tahanan. So, kagabi, meron po kasi kaming nilagay na card sa gitna. Tapos we pick one and then we answer it. So, feeling lang namin para mga, millennials lang ang dating, di ba? So, and it's been really good. Then, yung last question, ako yung nakabunot at ang nabunot ko is, ano ang pinaka masakit na naranasan mo about friendship? Wow, lalim. Lalim ito. So, sinagot ko yun. Kasi, kaya ko shinare yun, kasi tonight, nung after kong sagutin yung tanong na yun, naisip ko, minsan, iniisip natin, sana may ganito kong kaibigan, di ba? Sino rito may mga friends? Di ba? Pero ang tanong, minsan, ano bang klaseng friend ang hinahanap mo? What kind of friend are you looking for? Di ba? And minsan, ang magandang tanong is, can you become the friend that you're looking for? Di ba? Hindi yung anong klaseng friend ang gusto mong makita. So, bago ko ituloy yan, I would like us to open our Bible in Proverbs 18:24. Pwede natin ilagay sa ESV. A man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. Ayan. Sabi dito, ang taong maraming kaibigan ay maaaring mapahamak, pero may mga kaibigang higit na malapit kaysa sa isang kapatid. Ayan po ang salita ng Panginoon. Hindi sinasabi ng verse na, I want to start with this, na mas mahalagang kaibigan kaysa pamilya. Okay? Ang point po dito ay hindi lahat ng tinatawag nating friend ay tunay nating friend. Maaring magkaroon ka ng maraming kasama, followers, acquaintances, or ka-social, ngayon, mahilig kayo sa pagkain, mahilig kayo sa bill. Meron tayo yan sa church, di ba? Ka-fan circle mo. Pero iilan lang talaga yung totoong mananatili, magiging tapat, amen ba? Yung mga kaibigan na magsasabi ng totoo sa'yo, at unang-una, mga kaibigan na tutulungan kang lumakad ng tama. And ngayong gabi, more than just preaching, I want to talk about something very practical na kailangan nating lahat. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan mo to. Diba? Kasi pwede itong nagdulot sa'yo ng kapaitan o pwede namang nagdulot sa'yo ng kasiyahan. Kaya tulad ng question sa akin kagabi, anong pinakamasaklap na naranasan mo sa friendship? Kasi pag-uusapan natin ngayon ay friendship. So ang tanong ko kanina, what kind of friend are you looking for? Di ba ang hinahanap nating kaibigan is someone loyal? Sino din naghahanap ng friend na loyal?
Lahat tayo naghahanap ng kaibigan, hindi po ba? O ako lang? Okay. May mga sa atin, naghahanap tayo ng mga kaibigan nating mag-stay. Meron naman na mga kaibigan na madaling pakisamahan, di ba? At matatawagan mo kahit may bagyo, andyan. Meron namang mga kaibigan na pinipray mo na, Lord, sana magkaroon ako ng kaibigan na hindi makikipag-compete sa akin, kundi isi-celebrate yung mga goodness na ginawa sa akin ni Lord. Di ba? Sino magpipray ng ganon? Lord, bigyan mo ako ng kaibigan na magsasabi sa akin ng totoo kahit masakit, di ba? O kaya naman, Lord, bigyan mo ako ng kaibigan na proprotektahan ako sa mga room o mga lugar na wala ako doon. Di ba? Kasi minsan, yung mga kaibigan na mabait lang sa'yo pagkasama ka, pero wala ka ron sa room, wala na. Di ba? Sana, Lord, bigyan mo ako ng kaibigan na mapagtatanggol ako. Di ba? Sarap ng gana, di ba? And we all like and praying for that kind of friend. At wala naman pong masama doon, di ba? And Proverbs 18:24 says, there is a friend who sticks closer than a brother. Pero ngayong gabi, let's look it in a different angle. Usually, pag binabasa natin itong verse na to, ang tinatanong natin, Lord, meron palang ganun, friend who stick closer than a brother. Sana makahanap ako nun. Pero ngayong gabi, ang ating kailangan makuha dito is, can you become a friend like that? Can you become a friend like that? Ayan, pakilagay nga yun. Can you become a friend like that? Why? Because everybody wants a faithful friend. Pwede mo bang ilagay, kuya? Can you become a friend like that? Kasi, tinatanong natin, Lord, bigyan mo nga ako ng mga friend na faithful. Sino nagpe-pray ng ganun? Pero ang tanong, are you a faithful friend? May mga nagpe-pray, Lord, bigyan mo nga ako ng friends na loyal. Pero ang tanong, loyal ka bang kaibigan? Lord, give me a friend who will protect my story. Ano, bakit ganyan? Di ba pag may mga kaibigan tayo, nagkukwento tayo, sino nagkukwento sa mga kaibigan niya? Alam mo, isa yun sa mga pinakamasakit na naranasan ko, na may kaibigan ako, tapos kinikwento ko sa kanya yung pinagdadaanan ko. Tapos, siyempre kaibigan mo, di ba? So, minsan may mga tao ka lang, kinikwento mo yung nararamdaman mo, yung nararanasan mo. And then eventually, nag-away kayo, hindi kayo nagkaroon ng pagkakaunawaan, yung kwento mo sa kanya, nung panahon na mahina ka at nag-vent ka, he or she used that against you. Sasabihin niyan, alam ko baho niyan. Alam mo, pinakamasaklap na friend yung ganun. Alam ko na yan, ang dami namin pinag-usapan nun. Alam ko yung mga dumi niyan. And sometimes, we're praying for a friend who is loyal, who will protect us, who will protect our story. Pero ang tanong, are you a friend who protect your friend's story? Kailangan kasi, tanungin din natin, manalamin tayo. Lord, bigyan mo nga ako ng kaibigan ko na hindi ako i-judge. Yung kahit masasabi ko lahat, tapos biglang, pag nagkaroon kami ng di pagkakaunaw, may nakita siyang di pangit, pag may kausap na siya, well, alam mo naman, alam ko lahat ng sikreto niyan. O, di ba? Pero ang tanong, can people or can your friend trust you with their stories? Di ba? Because everybody wants someone who will tell them the truth. Di ba nagpe-pray tayo, Lord, bigyan mo ako ng friend na sasabihin sa akin yung totoo. Pero ang tanong, can we receive truth when we are told the truth? Even when it hurts. Di ba? So, ngayong gabi, hindi lang natin pag-aaralan yung Lord, bigyan mo ako, o hayaan mo ako makahanap ng mga gantong kaibigan who stick closer than a brother. Pero ang kailangan pag-aralan natin ngayong gabi is we're gonna talk about becoming the friend
that you are looking for. Be the friend you're looking for. Amen? Sabay-sabay nga natin, be the friend you're looking for. I'm looking for. Di ba? Kasi ganun talaga eh. Point number 1. Paano tayo magiging be the friend? Be that kind of friend. Be a friend who stays. In Proverbs 17:17, ang sabi rito, a friend loves at all times. Ang simple version ng Tagalog yan, ang tunay na kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon. Okay, tinanta ko pa. Okay, ang tunay na kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon. Not only when it's convenient, not only when you're fun to be around, not only when you're successful, not only when you agree with each other, pero sabi rito, at all times. Kasi we live in a generation where relationship can become very disposable friendship. Grabe, no? Ano ibig sabihin nun? Pag nag-disagree sa'yo ang isang tao, unfollow. Pag na-offend ka sa sinabi ng friend mo, block. If you don't like what your friend has posted, cut them off. Di ba? Kasi ito na yung panahon na maraming disposable friends. Gusto mo ba yon? Pero sabi sa Bible, a friend loves at all times. Pero, I want to be very clear na biblical friendship does not mean stay in abusive, manipulative, or destructive relationship. Okay? Kasi sabi ko, a friend loves at all times. But it doesn't give us the right na manatili sa isang abusive, alam naman yan manipulative and destructive. Kasi alam niyo po ba, kapag meron kang wisdom ni Lord, may boundaries. Okay? Hindi ibig sabihin na pinargive mo na yung mga friends na talagang nanakit ng damdamin mo. Pero forgiveness doesn't mean na binigyan mo na uli sila ng pagkakataong gawin sa yung ginawa nila. Amen? So, pero, kailangan din po natin mag-ingat. Sabihin mo, mag-ingat. Kasi minsan, sa panahon natin ngayon, what we feel or what we experience, what we call discomfort, marami ngayon, every discomfort na nararamdaman nila, tinatawag nilang toxic. Kailangan mag-ingat tayo. Don't call every discomfort toxicity. Nagets nyo? Hindi lahat ng nakakasakit sa damdamin mo, toxic na. Kasi ngayon lagi na lang, toxic yan. Sometimes, somebody isn't toxic. May mga taong sinasabi lang nila yung mga bagay na dapat mong marinig. Amen? May mga tao na sinasabi sa iyo yung isang bagay na kailangang marinig, pero dahil hindi ka ready, para sa iyo yung tao na toxic na agad. Sometimes the problem isn't that the relationship is toxic or unhealthy. Sometimes we are immature. Gets nyo? Minsan, maraming ganyan. Ayaw mo lang makinig sa parents mo, toxic ng parents mo. Pero ang totoo, you're not yet matured enough to hear what your parents are saying. At maraming kabataan ang lumalayo ang loob sa mga magulang nila. Dahil feeling nila, lahat ng sinasabi ng magulang nila, toxic na. Pero hindi nila alam, their parents are just guarding them. You will not understand it until you become parents. And I tell you, pag may parents ka pang nagko-correct sa'yo, pag may parents ka pang may pakialam sa'yo, mapalad ka. Hindi yung toxic. Iniingatan ka lang. Amen? Kung ang mga magulang,
pinagbabawalan kang mag-pray, pinagbabawalan kang magsimba, para sa akin, toxic yun. Pero kung pinaghuhugas ka ng pinggan, hindi toxic yun. Kung pinatitigil ka nakaka-play ng Mobile Legends, hindi toxic yun. At sinasabi nga, hindi naman masamang maglaro. Pero mag-aral ka, mag-pray ka, hindi toxic yun. Eh dahil hindi mo nga gusto, yung sinasabi nila, ano agad? Toxic agad. Because you have this feeling of discomfort. And I want you to know, do not call every discomfort conversation toxic. Because in this generation, lahat na lang toxic. Pero ang totoo nun, immature ka lang. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun ha. And sometimes, when we hear that we need to mature, that's uncomfortable. Di ba? Kasi bakit? Ang totoo niyan, hindi ka naghahanap ng faithful friends. Ang hinahanap mo, friends na magbavalidate lang sa'yo. Diba? Sometimes you're not looking for faithful friends because faithful friends will tell you the truth and you will feel discomfort. This toxic na to. Pero hindi. Ang hinahanap mo, hindi faithful friends. Ang hinahanap mo ano? Yung magbavalidate lang. Yung panay lang, okay lang yan. Kahit mamatay ka na, okay na. Di ba? Kasi biblical friendship is different. When we say a friend who loves at all times, it doesn't mean I will agree everything you do. Amen? Pag sinabing a friend who stays or a friend who loves at all times, hindi ibig sabihin lahat ng gusto mong gawin, kasama mo ako, bro. Sis, kasama mo ako, kahit ano pa yan, kahit mag-inuman pa tayo. Oh, grabe talaga itong friends at all times talaga to. Kahit na magkabaon-baon ka na sa utang, di ba? Magkaroon ka na ng, mahiwalay ka na sa pamilya mo. But you know, what does that mean is that I'm not abandoning you simply because you're going through something. Yun. Yun ang ibig sabihin of a friend who stays. Hindi kita iiwan kahit na meron kang pinagdadaanan. Gets nyo? Di ba? Yun yung totoong friend. Hindi ka niya tinotolerate sa maling ginagawa mo, pero hindi ka rin niya iiwanan dahil mali yung ginagawa mo. Andyan siya para ituwid ka. That is a friend who loves at all times. Imagine nyo, sino yung may mga friend na alam mo na, kilala mo na sa maraming panahon, alam nyo na yung history nyo, alam nyo na ang amoy ng hininga nyo, di ba? Naghihiraman kayo ng short, pati underwear na. May mga ganyan eh. May sabay pang maligo. Napagkamalan na kayong bakla. Ano, pero totoo no, sobrang close lang kayo. May mga ganyan, di ba? Alam nila yung mga embarrassing moments mo. Di ba? May mga ganyan eh. May mga alam ka na hindi nila alam, na ikaw lang nakakaalam, kayong dalawa lang. Pero suddenly, dumaan kayo sa isang napakahirap na sitwasyon. Di ba? Nag-struggle ka, nagkaroon ka ng pagkakamali. Ang totoong friend, hindi ka nila iiwan. At tutulungan ka nilang mapagtagumpayan mo yung mga bagay-bagay. Magkaiba yon. Magkaiba yon. Sa a friend who loves at all times, sa fair-weathered friend. Kaya ang kailangan gawin natin, don't be a fair-weathered friend. Sabi mo, don't be a fair-weathered friend. Kasi kaibigan mo ng napakatagal, nagkaroon siya ng pagkakamali, bumagsak siya, nagkaroon siya ng mali. Pwede kang may choice na tulungan mo siya, na pamagdaanan yon, ayusin siya ng Diyos. Pwede mo siyang i-chismis, or, di ba? Pwede mo siyang iwan, pwede mo siyang siraing tuluyan, o you will walk with that person until the Lord delivers or heal them. Di ba? Iba yon. Iba naman yung fair-weathered friend. Huwag maging kaibigang nandyan lang kapag maganda ang panahon. Kaya nga fair-weathered friend eh. Kaibigang nandyan lang pag maganda ang panahon. Ang tunay na kaibigan, hindi lang po nananatili kapag
madali ang pinagdadaanan nyo, masaya, o kaya pabor sa kanya. Di ba may mga friends tayo na andyan lang kasi lagi mo nililibre? Laging pabor sa kanya, tapos nauutangan ka. Di ba? O kaya naman, di ba? May laging kapalit. Pero ang totoong kaibigan, nananatili siya. Kahit wala kang pera, kahit may problema ka, kahit sa sakit o kagipitan. Yan yung a friend who stays at all times, who loves at all times. Pero ang fair-weather friend ay nananatili lang, nandyan lang siya when everything is beautiful. A faithful friend knows how to stay when life gets messy. Meron ka bang kaibigan na may nagawang mali, tapos sinabi, ba yung kaibigan mo, naku, hindi ko nga alam kung ano nangyari doon, pero hindi na kami nag-uusap eh. Pero totoo na magkasama lang kayo kagabi. Di ba? Okay. Let me bring that into family. Kasi minsan, iniisip natin, dahil pamilya natin, automatically dapat friend din natin. Pero alam nyo ba, hindi. Not necessarily. You can share the same blood and still not friends. And still emotionally distant. You can grow up in the same house, pero hindi nyo alam ang puso ng isa't isa. Pwede kayong brothers or sisters, pero meron kayong mga unresolved issues. That's why, in Proverbs 18:24, ang sabi doon, there can be a friend who sticks closer than a brother. Okay? But there is a friend who sticks closer than a brother. Pero, huwag niyo pong i-mistaken to ha, I'm not saying that friends are better than family. No po ah. Sabi niyo, baka, parang sinasabi ni Pastora, friends are better than family. No! Ang sinasabi lang po ng Biblia, meron tayong responsibility toward our families. Amen? Pero ang katotohanan po, meron tayong mga biologically na pamilya, pero hindi ibig sabihin they are our biological biological relationship sa kanila, but it doesn't mean meron tayong closeness sa kanila. May friendship sa kanila. May brother by birth. Di ba? Merong kaibigan na, may mga kapamilya ka na pinanganak lang kayo sa parehas na apelido, pero wala kayong relasyon. Di ba? Pero meron ka namang taong nakilala na hindi kayo parehas ng apelido, magkaiba kayo ng nanay, ng tatay, pero para kayong magkapatid. Sobra kayong close. Kaya nga, minsan may mga pinapakilala kang, kapatid ko sa ibang ina. Ganun, di ba? Ito, kapatid ko to sa ibang tatay. Ano yung, parang sinasabi mong magkapatid kayo, pero pinanganak lang sa iba. Di ba, ganyan? Pero ito kasi yung challenge sa atin eh. Huwag natin gamitin yung verse na yan, there are friends who stick closer than a brother, para i-despise mo yung family mo. Okay? Kasi ito ang challenge. Can your family experience this kind of love from you? Pwedeng hindi kayo close ng kapatid mo, ng ate mo, ng tatay mo, pero dahil born again ka na, Christian ka na, masasabi nilang, ikaw, yung hinahanap mo, ikaw yun, ang maging ganyan sa kanila. Can you become that brother that is also a friend? Can you become that sister that is also a friend? Can you become that mother that is also a friend? A father that is also a friend? Eto pa, can you become that wife? That son? Amen. That husband. Pero ako po, I will be very proud to say that my sisters, Ate Men ko po, tsaka si Milky, hindi lang po kami sisters in blood. We are eternal sisters po. Talagang sila po ang BFF ko.
And sila rin po, ganun sa amin. And I would say that also to Pastora Ruth. Hindi lang po kami sister because sa papers, because asawa siya ni Pastor Bes. Pero kapatid ko na po siya because we have this friendship that is closer than a sister. Mapalad po. Kasi bakit? Nakilala namin ng Panginoon eh. Alam namin yung tamang gawin. Kaya wag mong hanapin ang isang bagay na dapat sa'yo muna magsimula. Instead na i-pray mo, Lord, bigyan mo naman ako ng tatay na friend ko din, ng nanay na friend ko din. Lord, bigyan mo naman akong pamilya na ano. Kundi na, Lord, can I be the one to start that I will be a better son? A better wife. Di ba? Hello? Instead of, Lord, give me a better family, be kind, be the person that your family needs. Hello? Parang galit na kayo sa akin. Sasama ng tingin sa akin. Be, wala pong nabasag, susi po yun, okay. Be the person your family needs. Huwag yung itanong na, Lord, bakit hindi sila yung hinahanap kong asawa, kasi alam mo may mag-asawa po na parang magkaibigan din. Alam mo yung kung meron mang best friend, dapat asawa nyo. Asawa nyo. Kaya sila lumalabas, kaya sila naghahanap ng ibang kaibigan. Kasi hindi nila nahanap yung kaibigan sa asawa nila. Be the friend to your husband. Be a friend to your wife. Alam mo, napakahalagang matutunan natin yan. Bakit ang mag-asawa laging nag-aaway? May mga asawang malayo ang loob sa asawang lalaki. Hindi niya masabi lahat. You know why? Because meron pong dapat tayong matutunan. Bakit tayo, pag may problema, pag may mga pinagdadaanan, ang unang nilalapitan natin, yung best friend natin. Why? Kasi, yung best friend talaga natin, why? Because we feel safe. Diba? We feel safe. Kaya parang, feel mo safe ka, hindi ka judge. Ano lang. Dapat, sa asawa natin, kailangan maging safe ground tayo. Lalo sa mga anak natin. Lagi yung sinasabi kay Jamin, sabi ko, kami ng daddy mo, ang first defense nyo. Ano man ang mangyari, kahit kasalanan mo pa yan, sasabihin mo sa amin kasi kami ang unang magtatanggol sa'yo. Hindi ka namin i-abandon. The only reason that your kids or your loved ones doesn't want to be honest with you because hindi nila alam kung ilalaglag mo ba sila o sasaluhin mo. Kaya, ang tanong ngayong gabi, ikaw ba yung sasalo? Huwag ka na magtanong bakit hindi nagiging honest ang anak mo sa'yo, ang asawa mo sa'yo. Ang tanong, can they be honest, open, that you will not judge them? Kaya kami, pag nag-uusap po kami ni Benjamin, sasabihin na, Ma, gagano yan, alam mo na, hindi kita ilalaglag. Sasabihin ko na sa'yo itong mali mo, dan. Kasi bakit? Alam ko, anak ko yun eh. Gets nyo? Alam nyo po, sinabi ko to kanina, nagkukwentuhan ka po kami ni Kuya Jem, nag-coffee kami. Pag nagre-recording po ako ng worship songs, sa mga albums ko, sa mga songs ko, may mga kasama ako, professional sound engineer, meron akong kasamang master mixer. Pero, hindi ko iniiwan si Chad. At ayaw niya ring wala siya. Hindi dahil magaling si Kuya Chad sa music, kundi, alam ko, pag natapos ko yung isang song, kahit sabihin na nung master o nung ano, yung kanta, okay na po, Pastora, maganda na po, okay na po. Titingin ako sa asawa ko. Sabi niya, baguhin mo. Kasi alam ko, hindi ako ilalaglag ni Chad. Alam ko, sabi niya, baby, hindi maganda. Baguhin mo kaya. Kasi alam ko, mahal niya ako. Kasi may mga tao na sabihin sa'yo, Pastora, okay na yan. Pero totoo, tanatamad na siya, parang last na to.
Pero okay naman talaga, pero hindi yung asawa ko. He will always make sure that I have the best. Di ba? Kapag ganun ang nararamdaman mo sa asawa mo, sa anak mo, pinaramdam mo yun, maniwala ka. Hindi ka magiging fair-weathered husband, fair-weathered wife or son. Di ba? You will be a friend that's always there. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So sabi dito, maybe tonight God is saying, be the kind of person your family needs. Don't just ask, why didn't they become the family I needed? Ang dapat itanong po natin, how can Christ make me the person my family needs? How can Christ make me the person my family needs? And that's maturity. Sino ritong gusto mag-grow sa Lord? Bago natin yung hanapin, yung gusto nating mahanap sa iba, Lord, make me the person my family needs. Hello? Kaya paano daw yan? Point number 2, be a friend who tells the truth. Eto na. Dito na talaga medyo uncomfortable na to. In Proverbs 27:6, sabi dito, faithful are the wounds of a friend. Faithful are the wounds of a friend. Ano ibig sabihin yan? Ang totoong kaibigan doesn't simply make you feel good. A real friend doesn't simply make you feel good. Ang totoong kaibigan, hindi lang yung para pagandahin lang yung pakiramdam mo o pasayahin ka lang. Ang totoong kaibigan, help makes you better. Not to simply make you feel good, kundi gawin kang mas mabuting tao. Kasi may mga kaibigan tayong, girl, perfect. Diba? Bro, you're doing great, bro. Kahit di naman great. Diba? Because sometimes that sounds loving, pero it's not love. Sometimes it's fear. Diba? Kasi pag nagsalita ka ng di maganda, baka hindi ka na i-text. Diba? Hindi ka na pahiramin. Ayaw mo malus yung friendship mo, kaya hindi mo sinasabi yung totoo. Hindi, bro, ang pogi mo dyan. Pero pangit na pangit ka na, diba? Diba, may mga friends ka na pag nagdamit, okay ba to? Oh, kahit mukhang Christmas tree, red, green, di ba, Pasko, may gold, di ba? Pero pag totoong friend mo, sis, kulang na lang yung star. Pasko na. Di ba? Pero, faithful are the wounds of a friend. Pag nakarinig ka ng medyo masakit, yung totoong friend, masakit, faithfulness niya sa'yo yun. Sinasabi niya yung totoo. Tapat ang mga sugat ng kaibigan. Ngunit ang halik ng kaaway ay mapanlinlang. Di ba? Sabi dito, a true friend will sometimes tell you the truth even when it hurts. Even when it hurts. Why? Because they love you enough to correct you. Not just to tell you what you want to hear. Di ba? Pwede mo sabihin, mahal kita kapatid, pero mali ka. Oh, di ba? Kailangan mo magpatawad. Kailangan mo umunawa. Kailangan mo nang tigilan yan. Kailangan mo nang abutin to. Di ba? Hello? If you want a friend that tells you the truth, be that friend who accepts the truth. Nagpe-pray ka ng kaibigan na magkasabi sa inyo totoo. Pero pray mo din yung heart mo na kayang tanggapin yung totoo. Tama ba? Sabi mo, Lord, I want honest friends. Pero may bigla ka nagkaroon ng kaibigan na honest, anong ginawa mo? Gusto mo na palang totoong kaibigan, nagkaroon ka ng totoong kaibigan, sinabing totoo sa'yo. Hindi ka pala ready sa totoo.
Sinabi sa'yo, ano ka ba naman, masyado ko bang matampuhin? I think you're becoming so bitter. Sabi mo, excuse me? After everything I've done for you, di ba? Nililibre kita lagi ng kape. Pag lumalabas tayo sa Paris, ako lagi yung nagbabayad. Tapos sabi mo sa akin yan. Nagpa-pray ka ng honest friend. Pero hindi ka naman ready na maging tumanggap ng honest reaction, di ba? Hindi ka ready tumanggap ng truth. Hello? Because sometimes God uses friends to tell us the truth. The things that we can't admit to ourselves. Tama ba? Kasi a friend doesn't just protect your feelings, they protect your future. Amen? Hindi lang yung mararamdaman mo ngayon. Ang totoong kaibigan, ang mas mahalaga sa kanya, hindi lang yung mararamdaman mo ngayon. Alam niyang masasaktan ka eh. Pero mas concerned siya kung paano ka magiging mas mabuting tao, anak ng Diyos. Amen? Tama ba? Pero gusto kong malaman niyo, I want to make a distinction ha. Truth without love is cruelty. Okay? Hindi pa pwedeng puro truth tapos wala namang love. Pero a love without truth is compromise. Kaya anong gagawin natin? We need both. You don't correct somebody para sabihin mong superior ka lang. You correct someone, your friend, because you love them. You don't correct them to shame them. You don't correct them to expose their weaknesses. You correct them and then you cover them. Sarap nun, di ba? Sana all. Pero alam niyo, si Pastor Chad, grabe sobrang ilab ako sa asawa ko. Mahigit na po kaming 20 plus years together. Pag minsan nagdadamit ako, hindi po siya he always tells the truth. Ganito siya. Daddy, maganda ba itong damit ko? Minsan sabihin, maganda baby, tama bagay sa'yo. Pero may mga time na hindi talaga. Daddy, okay ba itong damit ko? Basta magugulat siya, sabi niya, baby, maganda rin yan, pero siguro mas maganda to. Di ba? Okay ka naman dyan, pero I think mas maganda to. Bagay din sa'yo to. Tsaka mas okay ka dito. Di ba? Hindi yung, kapangit naman yan, huwag kang tatabi sa akin, ha? Di ba ganon? Yung brutal masyado. Di ba? Hello? Dami yung kwento dyan, ha? Ano? Sabi? Parang may mga friend ka na nagsasabi ng totoo sa'yo, pero hindi mo nararamdaman yung love. Pag nagsabi ka ng truth, you also protect. Diba? Ang hirap sa atin, nalaman natin yung truth. Anong ginawa? Chinismis mo pa. Hindi yun friend. Diba? Hindi yun friend. Oh. Ang problema, hindi pa nga truth. Chinismis mo na. Hindi talaga friend yun. Di ba? Kailangan marunong tayong makinig. Nagpe-pray tayo ng honest friend, truth friend. Ready ba tayong makinig? Kadalasan, pag may nagko-correct sa atin, imbis na pakinggan natin yung sinasabi sa atin, di laging ganyan yan. Di ba? Laging ganyan yan. Yan na lang sinasabi niya sa akin. Pero totoo na may tinuturo si Lord, di ba? Di ba? Minsan sinasabihan tayo ng asawa natin, sasabihin natin, hindi, controlling lang yan. Pero hindi. Di ba? Minsan, asawa nating babae, may sinasabi sa atin, alam mo talagang hindi ako nare-respeto nito. Pero totoo nun, di ba? You are not humble enough to accept. Amen? Hello? Amen ba? Correction is not always rejection. Sometimes correction is love refusing to live where you are. Ganda na, no?
Kasi sabi ko nga, a friend doesn't just protect your feelings, they protect your future. Hindi ibig sabihin na hindi dapat alagaan ang feelings ng kaibigan mo. Dapat, habang sinasabi mo yon, may compassion ka at may gentleness ka. Kasi ang totoong kaibigan, hindi dapat, namamahiya. At lalong-lalo na hindi tayo nang o-offend lang. Di ba? Hello! Kaya dapat pray natin, Lord, hindi lang mo ako bigyan ng honest friends or truthful friends, pero bigyan mo rin ako ng puso na pag naging honest sila, naging truthful sila sa akin, kaya kong tanggapin. Di ba? At wag naman maging kaibigan na compromiser. Di ba? Hindi mo lang protektahan kasi ayoko siyang masaktan. Meron ba kayong ganun, friends? Ayoko kasi kitang masaktan kaya hindi ko sinabi nung panahon na yun. Ba't di mo sinabi? Di ba? Nagkagulo-gulo tuloy yung buhay ko, di ba? Pinotektahan mo yung feelings niya, pero hindi mo pinotektahan yung magiging future niya. Result, di ba? Dapat ang totoong kaibigan, I love you sis, pero kailangan kong maging honest sa'yo. I don't think this is the right guy for you. Di ba? Alam ko, hindi maganda sa feelings mo ngayon yan. Maaaring this decision will hurt you in the future. Ayoko namang i-judge ka. Pero gusto kong sabihin sa iyo to kasi I care about you, di ba? Marami mga bagay na masakit talaga, nakaka-offend, pero kailangan ma-offend ka lang pag ayaw mong sumunod. Ma-offend ka lang pag hindi mo parehas yung sasabihin sa'yo. Pero tandaan mo, hindi mahalaga ang feelings mo pag ang Diyos may inaayos sa'yo. Kasi nasa huli ang pagsisisi. Kaya faithful are the wounds of a friend. May mga pagkakataon na ang pagmamahal ay kailangang mga salita ng katotohanan. Hindi yung ayokong masaktan ka, kaya hindi ko sinabi. Ayokong masaktan ka, kaya nanahimik ako. Ayun, naghiwalay na ang nanay at tatay. Hello? Ayokong masaktan ka, kaya imbis na sabihin ko, nanahimik ako. Diba? Hello? Kaya love doesn't always say you're right. Sometimes love says, I love you too much to let you continue like this. Hello? Next, be a friend who brings people closer to Christ. Ayan. This is the most important point tonight. Kasi, ang pinag-uusapan natin dito, hindi basta-basta friendship. Christian friendship. Christian friendship is not ultimately who makes me feel good. But Christian friendship is who is the one helping me to become more like Christ. Yon ang ultimate friendship. Friend. Hindi yung sino lang yung nakakasaya ng pakiramdam ko, sumasaya ako, pares kami ng trip, pares kami ng like, di ba? Tumatawa kami ng buong magdamag. Saya naman nun, di ba? Alam mo, totoong kaibigan, pag nagtingin na kayo, nagkatawa na kayo kahit di nyo pa alam kung ano yun. Di ba? Di ba? Minsan, hindi kayo pwedeng umupo sa parehas na upuan pag may seryosong seminar. Kasi kahit anong seryosong conference yan, pagkatabi mo yung kaibigan mo, tatawa pa rin kayo. Di ba? Tama? Alam mo, ikukwento ako sa inyo. Akala ko nakita ko na lahat eh. Pero nandun kami sa Bohol, may napuntahan kaming church. Magkatabi kami ni Kuya Chad. May napuntahan kaming church na ang song leader nila, ngungu. Talaga, nagulat talaga ako. Teka lang, hindi ako nandi-discriminate Pero God surprised me. Alam mo, minsan gugulatin ka ni Lord. Titignan ni Lord kung anong reaction mo. Diba? Sabi ko, Lord, are you kidding me? Kasi ang hirap nun. Siguro isip nila, sige nga, tingnan ko, turo-turo ko pa ng worship mentor. Hindi na ako bigyan ka ng song leader, hindi maintindihan. Hindi ko talaga maintindihan eh. Sabi niya, amay yung ramen niya ako. Sabi ko, ha? Tapos,
hindi ako pwedeng tumingin kay Kuya Chad. Kasi pag tumingin ako sa kanya, tatawa kami. Gets nyo? So nakaganon ako, Lord, hindi ako pwedeng tumingin kay Chad. Lord, simbahan to. God. Pero pag nakita ko yung nagsasong lead, may nalod. Sabi ko, okay naman eh. Kasi tinetest ni Lord yung heart ko eh. If I will judge that person, malay mo, di ba? Dumating yung mga backup singer. Same din. Di sabi ko, God, okay. Sabi ko, grabe yung pagsubok to. Hindi ako pwedeng tumawa kasi seryoso lahat eh. Tapos si Chad naman, nandito, pinipigil din daw niya. Meron ba kayong ganong kaibigan? Nagaganon kayo. Huwag ka titingin sa akin. Di ba ganon? Eto na. Kaya imagine nyo, yung worship leader, hindi lang siya, anong tawag doon? Another term for that. Ha? Oh, clef. Oh, okay na yun. Alam nyo na yun. Sabi pa niya, nag-speaking tongues pa. Hindi mo na nga maintindihan, nag-speaking tongues pa. Alam mo, ginawa ni Kuya Chad, lumabas na siya, nag-excuse na siya kasi alam niya, talagang hahagak-gak kami. Tiniis ko talaga yun. Hindi mo na nga maintindihan, nag-speaking tongues pa. Hallelujah. Praise the Lord. Natiis ko po yun, Pero nung nasa sakyan na kami, wala kaming salita-salita. Pagsakay namin ng van, sabi ng pastor na kasama namin, hindi yun sabi niya lang, mucho naman kayo. Ayan, tama. Ayan, doon na kami nagtawanan lahat sabay-sabay. Pero alam ko gets na gets yan. Pag may mga friend kayo na sobrang close nyo, hindi na kailangan magtitigan eh. Kasi pag nagtitigan kayo, alam nyo na, may mangyayari. Di ba? Di ba? Pero that day, sinuportahan namin ang isa't isa. Sabi niya, suportahan natin isa't isa. Wag, tiisin mo. Kaya nung nag-speaking, tas tumakbo na si Chad eh. Lumabas na siya ako naman. Hallelujah, Lord. Pero anyway, ba't ba ako nakarating doon? Hindi lang mga friends na who makes you feel good, di ba? But someone who helps you to become more like Christ. That day, talagang kailangan maging Christ-like kami. Di ba? Kasi sabi ni Lord, ayaw niyong mag-worship sa akin, di ba? Ang dami magaganda boses, matitino, di ba? In-invite ni Lord sa feast. Ayaw pumunta, sabi ni Lord, ayaw pumunta ha? Sabi sa Revelation, tawagin mo ang mga pingkaw, ang mga bulag, ang mga pilay. Sila ang kasama ko sa feast. Ako, pinahiya ako ni Lord that day. Sabi niya, akala mo ikaw lang ha? I can use just about anybody. Di ba? Amen? So, find a friend who helps you to become more like Jesus. Iron sharpens iron. Proverbs 27:17. Alam niyo, pag may mga kaibigan kayo na nakakaaway nyo, healthy yun. Ang hindi healthy, yung hindi kayo nag-aaway. Baka nagda-drugs kayo. Di ba? Walang ganun. Siyempre may friction. Merong resistance. Nagulat nga ako, may kilala ako magkaibigan, isang napakadaldal, isang tahimik. Sabi, paano naging magkaibigan to? Di ba? Pero, minsan, yung opposite mo, di ba, yan ang nagiging friends mo. Kasi, pares kayong tawag mo doon, nagsisharpen sa isa't isa. Ang tanong, hindi tayo naghahanap lang ngayong gabi. Sabi ko nga sa inyo, mandalamin kayo. Kung kayo ay totoong mga kaibigan na nire-raise up ni Lord in this time, tanungin niyo sarili niyo, what happened every time na may mga taong nakakasalamuha ko? What happens to people who are spending their time with me? Masaya lang ba sila? Or they're becoming more like Christ? Di ba? Nagiging makulit lang ba sila? O bukod doon, masaya nagiging faithful sila, natututo sila magpatawad. Hello? Nagiging courageous sila, nagiging honest sila, nagiging obedient sila, nagiging hungry sila sa Word of God. Hello? Kasi kapag merong ganong sagot, yun ang mas biblical.
Hindi lang laging happy all the time. Kailangan, you're becoming more like Christ. They're becoming more like Christ because of your friendship. Amen? So, hindi lang dahil may chemistry kayo. Minsan sa world, ganun yun eh. Kaya ako siya friend kasi may chemistry kami. Ang biblical friendship, kaya kami friends, hindi lang kami may chemistry, tinutulungan namin ang isa't isang mapalapit kay Kristo. Hello? Kasi sa mundo, mahalaga yung chemistry. Pero sa Diyos, not every close friendship o may chemistry is healthy friendship. Not every close friendship is a healthy friendship. Kasi, ang tatanong natin, hindi lang who are my friends, but what kind of friend am I becoming? Maaari ngayong gabi, may mga tao na nagpe-pray na, Lord, sana bigyan mo ako ng friend na ganito. Pero dapat ang prayer natin, Lord, maging kaibigan ako na kailangan ng isang tao. Di ba? Iba yun eh. Maging kaibigan ako na nangangailangan, maging isang tao ako na kailangan ng isang tao. Tama ba? Kasi may mga tao dyan, kailangan nila ng correction, di ikaw yung maging correction, ikaw yung maging encouragement. Di ba? Amen ba? So yan po, ang prayer natin. That's biblical friendship. You're my friend, I'm with you, but I'm also going to help you follow Jesus. Diba? Alam mo, pinakamagandang example, even Jesus speaks to His disciple about friendship in John 15. Greater love has no one than this, than someone laying down his life for his friends. Even Jesus calls His disciple friends. Think about that, ha? Si Jesus is our Lord, our Master, our Savior, the Son of God. But He calls His followers friends. Bakit? Ibig sabihin ng friends, hindi lang ka-chemistry mo, ka-comfortable mo, ka-tutang dila mo. Ibig sabihin ng Diyos dyan, ibig sabihin ng Panginoong Yesus dyan, hindi lang parang andito ako para maging tagapagpagaling nyo, hindi. Andito ako para maging kaibigan nyo. I'm here to love you, but I'm also here to correct you. Yun ang totoong friend. I'm here to serve you, but I'm here to teach you. Hello? Eventually, anong ginawa ng Panginoong Jesus? He didn't just say, I'm here to make you comfortable. Anong ginawa ng Panginoong Jesus? He loved them, He served them, He corrected them, He taught them, He endured their weaknesses. Tiniis ni Lord lahat ng mga weaknesses ng disciples, ha? And then He called them to higher place, di ba? Pero ultimately, He laid down His life even to His disciples. So if we're going to be a Christian friend, our model should be Jesus Christ. Be the kind of friend who makes people closer to Jesus. Amen? So ngayong gabi, tanggalin na natin yung ikaisipan na I need better friends. Maybe you do, but that is not the first question. The first question is, am I a friend? Am I the friend I'm looking for? Bago ka maghanap ng better friends, ito dapat ang mas magandang tanong. Am I the friend I'm looking for? Am I the friend who stays? Am I the friend who tells the truth? Am I the friend who helps people's confidence? Hello? Am I the friend who celebrates without competing? Am I a friend who corrects without condemning? Am I a friend who forgives, who prays, and who points them to Jesus Christ? Because in Proverbs 18:24, everybody wants a Proverbs 18:24 friend. Di ba? Everybody wants a Proverbs 18:24 friend. Pero ngayong gabi, ang tanong ng Panginoon is, if you want hey, gusto mo ba ng Proverbs 18:24 friend? Hindi yun ang tanong ng Diyos ngayon. Ang tanong ng Diyos, will you become a Proverbs 18:24 friend? Diba? Ang hirap, diba? Will you become the Proverbs 18:24 friend? Kaya ngayong gabi, pag uwi mo, huwag ka lang maghanap ng Proverbs 18:24 friend. Sabi mo, Lord,
I want to be a Proverbs 18:24 friend. Become the friend that someone needs. And do not just apply it sa mga tao sa labas. Apply it first inside your family. Why? Because maybe your brother needs you to be his friend. Maybe your sister needs you to be her friend. And maybe if your parents, your children needs you to be their friend. Hello? So bago mo hintayin na silang baguhin, ikaw muna. Sabihin mo, you go first. Not because you're weak, but because you are obedient to the Lord and you are mature. Amen ba? So ngayong gabi, let's pray. Let's close our eyes. Lord, marami pong salamat. Ngayong gabi, maaari sa amin, naghahanap kami ng totoong kaibigan.